Isang mapagpalang umaga sa ating lahat, mga kapatid ko kay Kristo. Mula sa The Solid Rock Morning Devotion, isang kagalakan na muli tayo ay makapagbulay-bulay sa salita ng Panginoon sa umaga ito. 10 minutong pagbubulay-bulay ng mga salita ng Panginoon upang papulihan at sambahin ang ating Panginoong Hesukristo. Ang ating pagbubulay-bulayan ay matatagpuan sa Jeremias 23, talatang 24. Ito po ang sinasabi, "Ako ay Diyos na nasa lahat ng lugar at hindi nasa isang lugar lamang. Walang sino mang makapagtatago sa akin kahit saan mang lihim na lugar na hindi ko nakikita. Hindi niyo ba alam na ako'y nasa langit, nasa lupa at kahit saan?" Sa bawat desisyon na gagawin natin sa ating buhay, lagi nating alalahanin na hindi tayo nag-iisa. Ang banal na Espiritu ay nasa atin at handang tayong tulungan, turuan at gabayan patungo sa katotohanan. Ayon sa Juan, Kapitulo 16, talatang 13, "Ngunit pagdating ng Espiritu ng katotohanan, papatnubayan niya kayo sa lahat ng katotohanan galing sa Diyos, sapagkat ang sasabihin niya ay hindi mula sa kanyang sarili, kundi ang kanyang narinig, at ipahayag niya sa inyo ang mga mangyayari sa hinaharap." Tayo po ay saglit na manalangin. Ama naming Diyos na mapagmahal, Ikaw ay napako sa krus dahil sa aming mga kasalanan. Salamat, Panginoon, sa walang hanggang pag-ibig na inialay mo sa amin. Aming inilalapit sa inyo ang aming mga kapatid sa pananampalataya na nangangailangan ng kagalingan dahil sa mga karamdaman. Naway ibalik mo ang kanilang mga lakas na nawala dahil sa karamdaman, sa papagalingin mo po sila, Panginoon. Aming nilalapit ang aming mga kapatid na naghahanap buhay sa lansangan na sila ingatan mo sa mga sakuna sa lansangan. Aming ding nilalapit sa inyo ang aming mga kapatid na mangingisda na sila ingatan mo sa laot ng karagatan, tulad ng pag-iingat mo sa mga apostolis na naroon sa laot ng karagatan ng malakas na hangin ay kanilang naranasan at ito'y iyong pinahinto, O Diyos. Amin dingin nilalapit sa inyo ang aming mga kapatid na magsasaka na sila ay iyong ingatan sa kanilang pagsaka upang ang bawat Pilipino ay magkaroon ng pagkain sa hapag. Naway ang pagpapala sa bansang Pilipinas ay ibuhos mo sa Panginoon upang hindi na kami mag-angkat ng anumang pangangailangan namin sa ibang bansa, kundi sa aming sarili na lang, Panginoon. At kami pa rin ang makapag-provide ng mapangangailangan sa iba. Amin dingin nilalapit sa iyo, Panginoon, ang aming mga kapatid na naghahanap ng trabaho, lokal man o abroad. Naway makasumpong sila ng magandang trabaho sa tulong ng iyong banal na Espiritu upang sila ay magkaroon ng hanap buhay. Salamat, Panginoon, sa mga katugunan sa aming mga panalangin. Sa pangalan ni Hesukristo na aming tagapagligtas. Amen. Hindi natin makaika-ikaila na kahit isang bisis na sabi natin sa ating sarili ang salitang, "Hindi ko alam, bahala na." Kung di niho sa Batangas, alay, hindi ko nag-aalam, abay, bahala na. Sa atin pong buhay, marami pa tayong hindi nalalaman, lalo na sa about sa kung ano ang mangyayari sa atin sa hinaharap. Alam naman natin dito sa mundo, walang makapagsabi sa pwede mangyari sa araw ng bukas. No one can be so certain about anything. But sa kabila ng katotohanan na ito,
we are all expected na gumawa ng napakaraming desisyon araw-araw. Alam natin na may malaki at permanenteng epekto sa ating buhay. At marahil, dumadating tayo sa sitwasyon na tinatanong natin ang ating sarili, paano ako? Paano ako nakakasiguro na tama at mabuti ang mga desisyon na ginagawa ko sa araw-araw? May kwento po ako. Ako ay may malapit na kaibigan na nag-share sa akin o nag-open siya sa akin sa chat, hindi nga lang face-to-face, sa chat, about sa mga personal na bagay, about her life, and even yung confession ng kanyang mga ginawa na hindi magagandang bagay. Nagulat ako, siyempre. Hindi ko alam paano ako magre-reply. Paano ko siya i-rebuke na hindi siya manliliit sa sarili o maramdaman yung condemnation mula sa akin, lalo na sensitive siyang tao. So, imbis na mag-isip o mamoblema ang ginawa ko, before ako mag-reply, nag-pray ako sa Panginoon, sa banal na Espiritu na tulungan ako, turuan ako kung ano ang aking sasabihin, paano ko sasabihin, at hipuin at buksan niya ang kanyang puso na tanggapin ang pagtatama. So, and after I pray, nagulat ako, dinire-diretso na yung message ko sa kanya, message ng pagtatama at encourage na may pag-ibig at habag. And after ng aming mahabang usapan, I praise God at naging okay ang kanyang pakikiramdam. Nagkaroon siya ng maraming realization at higit sa lahat, siya'y tumanggap sa ating Panginoong Jesucristo na kanyang tagapagligtas. Sobrang sarap sa pakiramdam na sa bawat desisyong gagawin natin sa ating buhay ay kasama natin ang Panginoon at ang kanyang banal na Espiritu Santo. Dahil kung hindi, dahil sa banal na Espiritu, baka ma-misunderstand ng aking kaibigan ang mga message ko, lalo na at chat na magiging sanhi upang mas lumayo siya sa akin. But praise God, dahil ibinigay niya sa atin ang banal na Espiritu na gumagamay at nagtuturo sa atin ng mga dapat gawin sa buhay at meron tayo. Ayon sa John 16:13, excuse me po, ngunit pagdating ng Espiritu ng katotohanan, papatnubayan niya kayo sa buong katotohanan, sapagkat ang sasabihin niya ay hindi mula sa kanyang sarili, kundi ang kanyang naririnig at ipahahayag niya sa inyo ang mga mangyayari sa hinaharap. Simula nang tanggapin natin ang ating Panginoong Hesus sa ating buhay, ay sumaati na rin ang banal na Espiritu Santo na ipinangako niya na siyang gumagabay sa atin sa katotohanan at nagtuturo sa atin ng mga dapat nating gawin. The Holy Spirit is not only our guide and teacher but also our helper. Sobrang comforting o nakakataba ng puso na hindi pala tayo mag-isa sa pagharap sa buhay na ito. Kasama natin ang banal na Espiritu na nakakaalam ng future natin. Tumutulong at gumagabay sa atin sa paggawa ng thought decision towards our Lord's purpose. Kaya naman, kapatid, kaibigan,
mahalaga na buong pagpapakumbaba natin na isuko ang ating mga kagustuhan o plano sa ating Panginoon. And let us ask the Holy Spirit to guide and teach us na mamuhay ayon sa kalooban ng Panginoon. At makakaasa tayo na He will lead us. Minsan, according sa mga inaasahan natin na mangyayari, pero pagdating din na sa point na He will lead us sa mga bagay na wala sa plano natin o hindi natin inaasahan. Pero lagi natin tandaan na once we submit sa kalooban ng Panginoon, makakaasa tayo na the Holy Spirit will lead us sa kung ano ang makakabuti sa atin. Kaya sa ating buhay, sa bawat desisyon na ating gagawin, lagi nating isama ang banal na Espiritu Santo. Gayon rin, makinig tayo sa sinasabi ng salita ng Panginoon. Maaari tayong mag-ask sa banal na Espiritu upang maintindihan, makita, at magawa natin ang mga utos ng Panginoon at mamuhay tayo ayon sa purpose at kalooban niya. The more na isinama natin ang banal na Espiritu at sinunod ang gabay na turo niya, makakaasa tayo, malalaman natin ang katotohanan at magkakaroon tayo ng mas malinaw na pangunawa sa mga bagay-bagay kaugnay upang makamit natin ang buhay na ipinangako ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya naman mga kapatid, mga kaibigan ko, sa tuwing tayo ay gagawa ng mga desisyon sa buhay o anuman lagi nating alalahanin na hindi tayo nag-iisa. May banal na Espiritu tayo na kasama at mahihingan ng gabay at tulong. Tayo po'y manalangin. Diyos na mapagmahal, salamat Panginoon sa pag-ibig mo sa amin. Salamat sa pagpapatawad mo sa aming mga kasalanan. Naway aming masuklian sa pamagitan ng pagmahal namin sa aming kapwa. Tulungan mo po kami na makamit namin ang iyong mga utos na mahalin ng aming kapwa. Sa pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen. Amen.